si Bali Maharaj at si Vamana Dev. Si Bali Maharaj ay apo ni Prahlad Maharaj, isa sa pinakamataas na deboto ni Lord Vishnu. Kilala siya sa kanyang kabutihan, tapang at hindi matatawarang pagnanais na maglingkod sa kanyang bayan. Bagamat siya ay pinuno ng mga asura, si Bali Maharaj ay itinuturing na banal at makatarungan dahil sa kanyang pagtalima sa mga aral ni Prahlad na naging isang mahusay na modelo ng debosyon. Dahil sa kanyang katapangan at malasakit sa kanyang mga nasasakupan, nagkaroon ng malaking pabor si Bali sa kanyang mga tagasunod. Sa paglipas ng panahon, naging makapangyarihan siya at matagumpay sa lahat ng laban sa maraming mga kaaway, pati na rin ang mga deva. Dahil dito, nagawa niyang mapa sa kamay ang maraming lupain at kayamanan na dati ay pinamumunuan ng mga deva. Nang malaman ni Indra ang lumalawak na kapangyarihan ni Bali, siya at ang iba pang mga deva ay labis na nabahala. Nawala ng kapayapaan ang mga deva dahil sa mabilis na paglaki ng imperyo ni Bali na naging banta sa kanilang kalayaan at kapangyarihan. Nagpunta sila kay Lord Vishnu at humingi ng tulong upang makuha ang kanilang nawalang kaharian. Si Lord Vishnu, na laging naghahanap ng paraan upang mapanatilihin ang balanse sa kalawakan, ay nagpasya na dumaan sa isang kakaibang paraan upang malutas ang suliranin. Ipinanganak siya bilang isang maliit na Brahmana na nagngangalang Vamana, isang anyo ni Vishnu na kilala sa kanyang kababaan loob at pagiging mapagkumbaba. Nagpunta si Vamana kay Bali Maharaj na kasalukuyang nagdiriwang ng isang dakilang ritual. Sa kanyang anyo bilang isang batang Brahmana, hiningi ni Vamana kay Bali ang isang napakaliit na pabor, 3 hakbang ng lupa bilang alay. Pagamat ang kahilingan ay maliit, nagtaka ang mga tagasunod ni Bali. Gayunpaman, dahil sa kanyang likas na kabutihang loob at pagiging mapagbigay, agad na tinanggap ni Bali ang kahilingan ni Vamana. Kahit na sinubukan siyang pigilan ng kanyang gurong si Sukracharya na nagbigay babala na ang batang Brahmana ay walang iba kundi si Lord Vishnu na nagbabalak na kunin ang kanyang kaharian. Ngunit hindi nagpatinag si Bali Maharaj. Alam niya na mahalaga ang pagpapanatili ng kanyang salita at ang pagkakaroon ng purong intensyon sa bawat pagkilos. Kaya't buong puso siyang pumayag at nag-alay kay Vamana ng kanyang kaharian sa anyo ng 3 hakbang na lupa. Sa pagtanggap ng alok ni Bali, lumaki si Vamana at naging isang higanteng anyo ng Diyos na sakop ang kalawakan. Sa kanyang unang hakbang, tinakpan niya ang pinakamababa na mga planeta hanggang sa kalagitnaan ng mga planeta. Sa pangalawang hakbang, tinakpan niya ang buong kalangitan na galing sa kalagitnaang mga planeta hanggang sa kaitaas-taasan ng planeta. Nang makita ni Bali na wala na siyang maibibigay, buong kababaang loob niyang inalok ang kanyang sarili para sa pangatlong hakbang. Dahil sa kanyang sakripisyo, ipinakita ni Bali Maharaj ang kanyang tunay na kabanalan. Naging mas malinaw ang kanyang pagiging deboto nang tanggapin niya ang kabuuang kapalaran
ng pagkawala ng kanyang yaman, kasikatan at kapangyarihan sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Lubos siyang humanga at nagpa sa ilalim kay Lord Vishnu sa anumang susubok pa sa kanyang mga debosyon. Dahil sa kanyang pagtalima at pagsasakripisyo, nagpakita ng malasakit si Lord Vishnu at binigyan siya ng kapatawaran at ng pribilehiyo na maging hari sa Sutala Loka, isang dimensyon ng kalawakan na itinuturing na mas mataas kaysa mundong material. Kahit na si Bali Maharaj ay kabilang sa mga asura, siya ay binigyan ng mataas na pagpapala ni Lord Vishnu. Dahil siya ay may magagandang katangian bilang isang deboto. Siya rin ay pinagkalooban ng eternal na paglilingkod kay Vishnu. Sa kanyang buong puso at katapatan, pinatunayan niya na ang debosyon sa Diyos ay walang kinalaman sa pagiging asura o deva, kundi nababase sa tunay na bertud at dedikasyon ng puso. Haribol.